Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Binusisi po ato ni Senator Rodante Marcoleta ang Department of Justice sa kamakailang budget hearing po nila para sa taong 2026. Nalaman po kasi at nasilip ng butihing senador na nagkaroon po ng 800% na pagtaas ng budget ang confidential funds ng DOJ na mula po sa halos 200 milyong piso na confidential funds budget noong 2024, abay pumalo po ng 1,500,000,000 piso ang CF budget ng DOJ. Nitong 2025 na, dito nagtaka talaga ang Senator Rodante Marcoleta kung saan napunta yung budget na yan at bakit ganyan kalaki yung kinakailangan ng DOJ para sa confidential funds. At ang pinakakagulat po dito na inihayag po ni Senator Win Gatchalian na siyang sponsor po ng nasabing budget proposal. Abay, hindi pala ang DOJ ang nanghingi ng ganun kalaking halaga, kundi mismong Congress ang pinakaglagay ng ganung kalaking halaga dito sa DOJ. Nako, mukhang dito palang eka-question quest na. Bakit kasi ba yung mga budget na inilagay sa magkakaibang proyekto na kung saan nanakaw nga ng mga tiwali nanggaling din sa Congress yon? Naku, mamaya pag-uusapan natin yung bagay na yan. Dito na muna tayo sa video na ito na kung saan tinanong nga ni Senator Odante Marcoleta itong sponsor na si Senator Win Gatchalian at sila ay nagkaroon ng kaunting debate o sagutan tungkol sa budget proposal na yan. Oo po, Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento. Ayan, ang ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds yan magmula nung 2020. Medyo maliit lamang yon, 193,220,020 ng 200 at 16,221,021, bumaba ng konti 176,220,022, umarangkada na naman nung 2023 na kulaki. Bumaba ng 2024, 168 milyon na lang, bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 bilyon. Naku po, mula sa 168 milyon na confidential funds noong 2024, abay pumalo ng 1.5 bilyon ang confidential funds ng Department of Justice noong taong 2025. Ano naman kaya ang pinagukulan ng budget na ito? Po ba? Dito ang isasagot ni Senator Win Gatchalian. Yung flood control projects daw sapagkat kumbaga doon daw inilaan ang budget na ito na para bagang nagkamali siya sa pagsagot dito. Ito po at ngayon po sa gab natin na isinumiti rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 na lang yan. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Mr. Sir Sponsor, ang nangyari ginawa uli natin na 729 milyong dolyar. Nako, hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025 tumaas po ng 800%, naku po ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President, ang taas from million to billion? Ano kayang isasagot nga dito ni Senator Getal? Ano? Bakit tumasok? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Ayan, iyong pag-increase po ng confidential funds sa Office of the Secretary ito po ay request ng ahensya. In the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon, sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So in fact, during I think you were there during the budgeting, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak ho siya sa 34 million? At dahil ang konteksto ho nito ang daming iniimbestigahan. Ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context.
Hindi yun ang tanong, Mr. President, yung 2025 na isa. 5 billion nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Papaano po na yon, papaano po na project na darating ang skandal? Kasi ang tinatanong dito ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan bakit nga pumalo ng 1.5 billion ang budget ng DOJ noong 2025 from 168 million noong 2024? Samantalang yung skandalo po ng flood control projects, kamakailan lang po na isiwalat yan Itong pagpasok lang ng ika-20 Congress, kung age kami nagkakamali pagkatapos ng eleksyon, ang budget po ng 2025 naaprubahan na yan 2024 pa lang pinag-uusapan na yan. Ibig sabihin nahulaan ng DOJ na magkakaroon ng flood control projects anomaly sa 2025 kaya kailangan natin ng ₱1. 5 billion na confidential funds Tingin ko nagkamali ng sagot dito si Senator. Na itatama niya naman, siguro ho yun na hindi iba ho yun. I was pertaining to the 2026. Ayon, hindi po ang sinasabi ko yung hindi 2025. Hindi ko po masakyan from 168 million ay naging billion po nung 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Ma'am, hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag. Mr. President, yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho naming kausap si Secretary Vita. And in fact nga, during the hearing kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan. So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 milyong piso. Pero po yung 2025 po yung 2025 confidential funds, 1.1 bilyon doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon that time, iniimbestigahan po yung missing sa Bungero. Yun po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before kaya ho nag-request ho sila ng ganong amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano-ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ang inyong confidential funds at kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga? Baka si mga kababayan, ito katwiran dyan Kahit pa sabihin mong itong 2025, yan ay para sa kaya pumaluan niya ng 1.5 PH billion dahil may mga high profile daw dyan sa missing sa Bungeros, scandal anomalous. Bakit naman sa taong 2026 ang nakapropose na budget sa DOJ ay 729 na milyon lang? Ibig bang sabihin, mas malaki pa ba ang sindikato ang sangkot diyan sa missing sa Bungeros kesa dito sa flood control project scam? Mas malaki pa ba o mas malawak pa ba yung dapat imbestigahan doon sa missing sa Bungeros kaya dito sa mga ghost projects, substandard projects under the flood control program? Kasi kung talagang yung 1.2 bilyon na yan, idinagdag dahil umano sa mga high-profile cases sa missing sa Buongeros, hindi ba dapat mas tumaas ang proposed budget sa taong 2026 dahil mas malaki ang flood control project scam na dapat imbestigahan? Bakit from 1 peso? 5 bilyon na taong 2025 sa taong 2026 magiging 729 na milyon na lang. Ibig bang sabihin, ganun kaliit yung tingin ng ating gobyerno sa flood control project scam na tila baga mas mataas pa ang pagtingin sa missing sa Bungeros, scandal o crime na iimbestigahan ng DOJ. Kaya hindi po makatuwiran unreasonable. Nga kaya nga hindi makumbinse si Senator Rodante Marcoleta sa bagay na yan. Po ba ng mga kaso ang tinatanong ko po rito, Mr. President? Ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang
Ayon na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Sa nga pundo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Pumalo bigla O na, well, at that time po yung isa sa pinaka-high profile ay yung Misisongero at alam naman ho natin, prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na o na nga po Senator Wind Gatsalia na mawalang galang na po. Sabihin na nating sige, high profile yan, yung nasa likod ng missing sa bunggero na krimen na pangyayari. Pero hindi nyo maipapangatwiran yan dahil sa taong 2026 ang nasa proposal budget para sa budget sa DOJ 729 na milyon lang. Hindi ba dapat mas umangat pa nga yan kesa dito sa taong 2025 sapagkat hindi naman mas malaki ang missing sa bungero sa flood control project scam. Po ba? Kaya unreasonable talaga Hindi natin pwedeng ipangatwiran yung missing sa bungero sa biglaang pagtaas ng DOJ confidential funds sa taong 2025. Maliban na lang kapag may nagsingit na naman mamaya ito, malalaman natin yung ibubulgar ni Senator Win na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at the time, full force of DOJ ang nagigestiga ho nito at maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po, isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga oo. Yeah. So yung mga sindikato po sa loob yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin at minomonitor rin ho nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho iyon. At that time po, ang POGO was still active, no? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila, no? So, yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds, okay? Pero at least, but for 2026, hindi na ho ganong kalaki ang ibinigay po ng Senado. Yun na nga bakit? Bakit hindi malaki yung ibibigay na budget dyan sa DOJ, sa confidential funds? Kung ang katuwiran pala nila kailangan namin ng mas malaking pondo, kasi mas matataas na high profile itong iimbestigahan namin, itong bubusisiin namin kasi napakalaking pangyayari itong missing sa bunggeros. Nagkaroon ng flood control projects nitong 2025. Ngayon, bumangon yung mga scam. Ngayon, bumangon yung mga ghost project. Yung mga substandard ngayon, bumangon yung malaking sitwasyon na dapat lalong imbestigahan. Hindi ba dapat kung tunay yung katwiran nila na mas mataas na budget ang kinakailangan sapagkat mas malawak yung iimbestigan, hindi ba dapat mas tumaas din ang budget sa taong 2026 sapagkat mas malaki ang bumangon na issue ngayong taon kesa dyan sa missing sa bungeros? Bakit biglang bumaba? Dito lang napapatunayan hindi po makatwiran. Unreasonable yung bigla ang pagtaas ng 2025 budget sa confidential funds ng DOJ. Bakit nga ba tumaas? Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun Yan, kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Hmm, Hmm, para hanapin po natin yung nawawalang mga sabongero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yon taalig-taalig Ang nakuha naman natin mga buto ng palakayata, Mr. President, kumbaga kahit anong taas ng ibinigay ng confidential funds, nagmeron na kayong 1.55 bilyon na confidential funds dyan, hindi nyo man lang ewan ko kung talagang nangangailangan sila ng ganito kalaking halaga para matrace nila kung sino ba talaga dapat malagot asan na, halos mamamatay na ata yung kaso. Tapos hindi pa malaman kung talagang buto pa ng buto ba ng tao yung mga nakukuha doon o baka buto ng hayop. Hindi malaman hanggang ngayon ang bihira. Oo, 1.5 bilyon na confidential funds Yung dating ombudsman hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napi ko na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng vice, huwag nyo na akong bigyan. Ayan. Oo.
Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729,226 na lalakihan pa rin po ako eh. Mr. President, just to be fair lang, yung 2025 ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Naku po, ayun na, nung 2025, ang hinihingi lang pala ng DOJ na confidential funds budget ay 34 million pesos. Yung nagsingit po ng dagdag budget kaya umabot ng 1 bilyon at 500 milyong piso. Abayang Kongreso pala ang House of Representative. Hindi ba sa kanila rin nagmula yung pag-i-insert ng budget sa iba't ibang proyekto? Hindi ba't sa kanila rin nagmula yung mga amendments sa iba't ibang mga establisimento, mga flood control projects, mga buildings na kalaunan ngayong taon bumangon? Abay ghost project pala? Abay substandard pala? Ayaw ka namang isipin pero ito ang lumilitaw sa isipan natin ngayon. Hindi kaya itong dagdag budget sa DOJ sa taong 2025 ay isa sa mga kaparaanan ng mga tiwali para makapagnakaw. Kasi kung sila ay nag-i-insert ng mga budget, hindi pwedeng hindi natin mabigyan ng pansin ang bagay na ito sapagkat biglang palo nga nung taong 2025. Hindi ba ang pinag-uusapan ngayon na nascam sa atin sa pondo ng taong bayan taong 2025 budget? Isipin ninyo, hindi pa kasama dito yung budget nung 2024, 2023, 2022 kung saan nagsimula ang administrasyon. O hindi ba ang pinag-uusapan natin ngayon na keso bilyon-bilyon daang bilyong piso na nascam sa atin sa pamamagitan ng flood control taong 2025 lang? Sa makatuwid sa taong ito, talagang napakaraming insertion, napakarami ng pagdaragdag mula sa House of Representatives ng mga budget insertions and amendments na kung saan kalaunan nalaman ninakaw lang pala. Ayoko naman sanang maisip, pero yun ang tinutumbok ng sitwasyon eh. Yun ang tinutumbok ng obserbasyon natin ngayon eh. Kung ang hinihingi lang pala ng DOJ ay 34 milyong piso, bakit lumobo ng 1,500,000,000 piso yan? At ang tanong, kung yung 34 milyong piso na yon ang hinihingi lang ng DOJ sa makatuwid, yung 34 milyong piso na yon na sa tingin nila isasapat, wala na silang pagkakagastos, ang iba pa yung sobra sa 1 milyong piso. 5 bilyon saan nila ginugol? Saan nila ginastos? Kaya sana ma-audit ito. Sana mabigyan ng pansin saan napunta yung 1 bilyon at 500 milyong piso na yan. Kaso confidential funds yan kaya medyo mahihirapan tayo dyan. Pero sana kagaya nung ginawa ng COA sa Office of the Vice President, kahit i-clear na lang ng KOA. Huwag nang sabihin kung saan napunta sapagkat confidential nga. I-clear na lang ng KOA na nailagay na gastos sa maayos na paraan. Kahit papaano yun na lang. Kahit papaano makagaan-gaan. Pero duda po ako dito. Dudang-duda ako dito. Tapusin na natin itong video mga kababayan. 1 minuto na lang naman halos. Opo, hindi ho sila ang nagdagdag. So at that time, nung 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso. Marami ho silang hinahawakan na investigation. So dinagdagan po ng Kongreso at that time. And this year naman po, if you break down the 729 500 million of those will go to the Witness Protection Program. No, medyo reasonable pa yan. Kasi nga, and ongoing, to alam naman ho natin, ang dami ho nag-a-apply sa Witness Protection Program dito sa mga nag-a-apply ang mayong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control issue. So kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So ito naman po ay merong mga justification sa pagdagdag, depende ho sa situation at ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bylawness, no magre-request silang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Naku po, ayan mga kababayan ako gusto kong mamalaman po yung inyong saloobin at pananaw tungkol dito sa 1.5 bilyon na confidential funds ng DOJ sa taong 2025. Sa tingin ninyo, meron bang kakaiba dito? Meron bang kahina-hinala dito?
Bakit kaya dinagdagan bigla ng mga mambabatas, mga legislators natin yung budget ng DOJ na ang hinihingi lang nga nila 34 na milyong piso lang naman pala? Ang sabi ni Senator Win Gatchaan ang mga legislators siguro nakita nila maraming dapat imbestigahan kaya dinagdagan daw nila. Ang atin naman, ano kaya yung nakita ng mga legislators na dapat imbestigahan na nagkakahalagang 1 bilyon at 500 milyon piso at kailangang mag-increase ng 0% sa budget from 2024 confidential funds? Kayo na bahala mga kababayan. Mag-iwan na lang po kayo ng inyong saloobin, ng inyong pananaw tungkol po dyan sa ating usapin ngayon, dyan sa comment section. At babasahin ko po yan hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam